Napudpud ang bearing sa usa ka Chariot 175 na diin nag-deliver siya ng tubig ng mga alas 7 ng gabi. Tumatawag sa akin ang customer na diin magpa-rescue siya sa akin dahil hindi na po nakatakbo ang kanyang Chariot. Nirescue ko siya kahit meron pa akong inaayos na motor dito sa aking shop kasi ang awa-awa naman ni Manong nga alas 7 ng gabi na hindi pa rin siya nakapa-deliver ng tubig. 53 pieces ang kanyang karga na tubig, no, dahil i-deliver pa niya sa kanyang mga customer at ayun, hindi naasahan na biglang huminto ang kanyang Chariot dahil po is nadudurog na po ang kanyang needle bearing sa kanyang Chariot. Guys, pag maranasan nyo guys yung crank niyo guys is galaw-galaw na pag tumatakbo ang inyong motor or kahit anong motor pag galaw-galaw na yung crank, so wag nyo nang paabutin na mas malalo pang lumalala at malaki ang masisira sa ilalim ng makina natin kasi po ang dadamay doon sa bearing pag bumibigay na yung axle niya is masisira na po siya, mas malaki-laki na inyong gastusin ninyo. Pag umalagalaw na ang kanyang crank, huwag niyo nang gagamitin yung sasakyan ninyo, yung mga motor ninyo. Ipa-overhaul na sa mga malapit na mekaniko sa inyong lugar para hindi po lumaki ang gastos ninyo. So dito guys, nakikita natin yung Chariot na nakatambay at saka yung may-ari, yung nakatambay lang nag-aantay sa atin, no, kasi po alas 5 po siya nag-aantay dito kasi nagtawag pa sa kanyang asawa kasi wala pa siyang contact sa akin. So yung kanyang asawa po kinikontak niya tapos ang yung asawa is nagpupunta dito sa shop. So malayo ang kanilang bahay patungo sa amin. So medyo matagal-tagal siyang na-rescue kasi matagal na po siyang dumadating sa aming shop, mga alas 6 siguro kapin, alas 6. So yun, pag nalaman ko na sa ganyan ng mga sitwasyon guys, pag mga customer natin is nasa mangit-ngit o madilim na lugar, no, na kailangan sa ating tulong, so kailangan natin tulungan guys kahit meron po akong ginagawa dito sa aming shop. So inuuna ko pa rin siya kasi ang awa naman kasi hindi na po biro yung trabaho na is deliver pa ng tubig. So dito guys, nakita namin yung kanyang crank na is tinalian lang ng guma. So hindi pa rin bumabalik ang kanyang crank kasi nagda-down na ang kanyang crank guys. So nakikita ninyo, no, hindi na bumabalik sa itaas. So yun ang dahilan guys, yung pag masisira ang ating needle bearing. So yung kanyang crank hindi na po bumabalik at saka yung crank axle is masisira na rin, hindi na po gumagalaw niyan, hindi na gumagalaw ang kanyang crank axle kaya po pag biglang dumadaon ang kanyang crank, biglang bumaba, so yun ang dahilan na yung kanyang crank axle hindi na po siya gumagalaw. So yan ang palatandaan guys, no, na pag masisira ng ating needle bearing. So yan ang sabi ko kanina, pag gumalaw-galaw ng kanyang crank, huwag niyo nang patakbuhin pa o ipagawa niyo sa mga mekaniko. So dito guys, so wala kaming magagawa kasi gabi na tapos akala ko major lang ang sira sa kanyang motor. So kadalasan po mangyayari sa mga Chariot guys, so yung kanyang flywheel is matanggal yung mga Allen bolt sa kanyang stator coil is pag matanggal hindi na po makakrang yung Chariot or motor natin, no, hindi na po siya makakrang kasi yung mga bolt niya pag mabali, pag mapuputol po, mapupudpod, so dito ba patungo sa ating starter coil, yun ang dahilan na hindi na po siya makakrang. So nagdala kami ng pisa starter coil at saka mga tools, pero pagdating dito hindi na po pwede na trabahoin dito kasi overhaul po to siya. So ngayon kailangan nating ituwing patungo sa ating shop, no, kasi hindi po pwede na mag-overhaul tayo dito. So dito guys, tinitingnan ko saan ba ang tatalian sa ating sports car, no. So meron pala dito nakatapat sa tambutso sa muffler natin.
So, dito wala kaming tali, sa kanyang chariot, sa kanyang talian, sa kanyang mga battles, 'no. Nakikita natin yung medyong merong malaki na, lubid, so ito po yung ating, kukunin at, yun ang ating itatali kasi hindi po yung mapuputol 'pag yun ating gagamitin. So, dito guys 'no, tinatanggal namin yung, malaki na 'to, lubid at, yun po ang ating ikakabit dito sa ating, sports car. So dito guys, nakarating na po kami sa aking munting shop 'no. So makikita niyo guys dito sa likod may ginagawa pa kami dito na hindi pa natapos. So yun lang guys ang tinalakiruan ko kanina kasi po inuuna ko yung, naghingi ng tulong na mas importante. Pero hindi ko na ginagawa guys ah, yang kanyang chariot pagkabukas na ako ginagawa kasi, mga 9:00 ng, gabi na guys. So maisturbo tayo sa ating mga kapitbahay. So pagkabukas natin na, ginagawa ang kanyang chariot. So ito na guys ang kanyang makina, tinatanggal na po namin. So ito na po ang kanyang mga sira guys, ang kanyang, return spring putol at saka yung, needle bearing. So mga bearing guys na napudpod. So ito po yung axle niya sinasabi ko guys. So ito po ay masisira pag yung needle bearing nyo ay, masisira na. Maapektuhan po yung kanyang axle. So dito guys, inasimbol ko na ulit ang kanyang, makina. So laki-laki rin ang nagastos ni, Manong 'no. So mahigit, 6,000 po niya kanyang nagastos. So, buti nga guys, hindi ko po siya sinisingil sa pagre-rescue sa pagtutuwing namin kasi, maawa ako sa ganyan na mga customer 'pag malaki-laki na ang kanyang magastos sa kanyang, makina. So hindi ko na inaalala yung yung puyat ko sa pagtulong, pagre-rescue kasi, kayang-kaya ko naman, so maawa kasi ako sa mga ganyan na mga customer 'pag, pra pra grabe ng yung pagsisipag niya tapos ang kanilang kita is kulang lang sa pag-aayos ng kanilang sasakyan 'no. Maawa kasi ako sa customer ng ganyan, kasi dati akong, hindi pa ako dati mekaniko is, ganyan po ang naranasan ko 'pag, grabe ng yung grabe ng
puyat-puyat nyo sa trabaho, sa pagmamaniho. Tapos pag masiraan ka, maggastos ka ng malaki is yung kinikita mo is walang-wala na, naubos na sa pagpaayos ng motor mo. So halos yung mga mekaniko sa hindi pa ako dati mekaniko, grabe niyang singil na singil, walang tawad, no, 'di ba? Pero sa ngayon pag ako na ang mekaniko, pag sinisipagan ko pag matutong magmekaniko, pero hindi ko sinusunod ang kanilang mga strategy na kahit anong singil nila pag tamang singil is sisingilin nila. Pero sa akin ang tamang singil, hindi ko po pinataasan ang kanang tamang singil, dapat binababaan ko kasi pag malaki na ang kanilang nagastos sa kanilang motor. Pag malaki na ang gastos ng kanilang motor, hindi na po ako sumisingil ng tama, no? O bababain ko po para ito po ay hindi na po sa malaki ang kanyang magastusin, kasi makikita natin na ang customer is gagamitin pa kanilang pera, bili pa ng bigas para lang basta hindi ako ganyan sa ibang mekaniko. Pero ang gusto ko lang is makatulong sa ating mga customer. So dito guys, kapag nabubuo ko ng makina guys, so kahit maulan guys, kaya kinakabit po natin yung makina, no, kasi ang customer natin is naawas ako sa kanya kasi wala pa siyang kita at mga customer niya is lagi nang tumatawag. So dito guys, mas mura, mas malakas na ang ulan nito at mataas na ang tubig kasi maapawan po ng tubig ito pag lumakas na ang kanyang ulan. So dito guys, patuloy pa rin kabit ng makina kahit sobrang lakas na. Nabilisan ko sa kanila na pagkabit kasi yung nilagayan ng chariot maapawan mo ng tubig. So nakatakbo na siya na guys, no. So malaking pasalamat po na sa Panginoon na kasi po is natapos namin itong araw na pag-aayos. So dito na ako at sana mag-subscribe kayo at i-click ang notification bell para mas updated ka sa sunod na video na importante para sa inyo.